God is good. Parati natin kailangan natin sarili na ating Diyos ay mabuti. Kahit maraming isa yung nangyari sa buhay natin ay parang hindi mabuti. Pero hindi na nabago ang katotohanan natin sa Diyos ay mabuti. At nais ko rin pong ipaalam na ang ating pastor ay nasa Sarangay Hospital pa rin. Patuloy natin sana sa panalangin. Hindi na ako bibigyan ng mga detalye, pero meron po mga procedure na dapat ipagawa sa kanya. Kung nasabi ng doktor ay kailangan siyang bone scan. Yung bone niya. So, naghanap ako kung saan gagawin niyo. So, pag-pray po natin, dahil talagang hindi po talaga ganun dali yung sitwasyon ni Pastor. Hindi ko naman sila masasabi ko. At patuloy natin kanya siya. Hindi lang ipanalangin po tayo makapatayo. Actually, next week, magsisimula ulit tayo ng ating 40 days. Bigyan natin yung announcement sa Sunday. Yung 40 days of prayer and fasting natin. Okay, so ngayong gabi, tutuloy po natin ang ating pinag-aaralan sa topic na Lord as churches or Lord as a local church, teach us to pray. So, para doon sa parang hindi nasundan itong series na to, tayo ay nasa lesson 9 na. Ang pamagat nito ay Exercising Authority to Bind and Loose. Yung ating gagamitin, yung ating otoridad para ating talian at ating pawalan. No? Mamaya malaman natin, ano ba yung dapat nating i-bind? No? Ano ba yung dapat nating i-loose? Okay? Pero bago yan, tayo muna manalangin. Let's pray. O aming Ama, maraming salamat pong muli sa gabing ito na kayo po ay muling magtuturo sa amin mula sa iyong mga salita na mga katotohanan na magbibigay po ng karagdagang hindi lamang kaalaman, Lord, kundi pamamaraan upang kami ay mamuhay ng ayon po sa iyong kalooban, mamuhay po kami ng may tagumpay. O Diyos, dalayan ko po na muli po ang iyong banal na Espiritu ay niyo pong ipagkaloob, Panginoon, ang karunungan, ang kapangyarihan, ang gabay at ang pag-iingat niyo po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalayan ko rin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang gumabay din sa akin at kayo, Panginoon, ang kayo lamang po ang mangusap, Panginoon, sa bawat sa po sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. O Diyos, kayo po, Panginoon, ang tunay na magturo nito sa amin at tulungan niyo po kami na hindi lamang po namin ito matutunan, kundi ito ay aming ipamuhay sa aming individual na buhay, Panginoon. Salamat po, Ama. At sa mga sandaling ito, patuloy pa rin namin tinataas ang aming pastor na patuloy po ng himala ng kagalingan niyo po, ipagkaloob niya sa kanya. Lord, sabi nga po sa amin na kami ay lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga nakikita po namin. Kaya, Panginoon, patuloy kaming nag-aangkin ng mahimalang pagkilos niyo po sa Kanya. Salamat po, Panginoon, at pinagkakatiwala po namin ang aming pastor sa iyong kamay. Maging iba na yung mga kapatid na meron ding mga karamdaman at meron ding mga kanya-kanyang pagsubok. Dalangin ko po, Ama, na ang iyong kapangyarihan ay lalong mahayag sa kanilang mga
kahinaan, kahirapan, at mga pinagdadaanan, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito lang po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. So, lahat po ba merong kopya ng lesson? Okay. So, bago natin tingnan yung ating lesson, meron lang akong ilang bagay na sasabihin. Una, na alam niyo ba na yung mismong pagtitipon natin ngayon, no, yung sabihin nating pagkilos ng Panginoon na tayo ay maging bahagi ng kanyang iglesia, ito ay isa ng himala. Amen? Isang himala. Dahil isipin nyo na lang, tayo ay galing sa iba't ibang background, no? Iba-iba ang ating pinanggalingan, iba-iba ang ating mga personalidad, no? Pero tayo ay tinipon ng Panginoon sa isang katawan, no? At yan ay isang himala. Okay? At kailangan maunawaan natin dahil sa ating mababasahing mga talata, mababasa natin yung isang salita na inintroduce ng ating Panginoon, no? Katulad dito sa babasahin natin ngayon sa Matthew chapter 16, verses 18 to 19. Okay, sige, basahin natin ito. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. No? Ang sabi dito ng ating Panginoon na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. This is the first time na binanggit yung salitang church. No? Ito yung unang pagkakataon na tinukoy ng ating Panginoon Jesus itong church ang ginamit na salita dito sa Greek language ay ekklesia, no? Ekklesia. Ano ibig sabihin ng ekklesia? E-K-K-L-E-S-I-A. Naalala niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Mga tinawag, okay? Called out. Merong mas mahabang definition yan, called out and called together. No? Yung mga tinawag ng Panginoon mula called out, no? So meron silang pinanggalingan, ano? So tinawag sila mula sa kadiliman, di ba? Tayo mula sa kaharian ng kadiliman at tayo ay pinagsama ng ating Panginoon. Okay? So sabi ng Panginoon na napaka makapangyarihan ng kanyang iglesia na kahit ang pintuan ng Hades, no? O kaya impyerno ay hindi makapananaig dito. Niniwala po ba kayo mga kapatid? No? Kahit ano pang gawin ng kaaway na pagliliglig, kahit ano pang gawin ng kaaway na pag-atake, no? Mga iba't ibang mga strategiya niya para tayo ay pahinain at tayo hadlangan, pero kailanman hindi mananaig ang kaaway sa iglesia ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kasi ang pundasyon ng iglesia niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? He is our foundation. No? Sabi nga, yun ang sabi ng ating Panginoon. So, actually, ang isa pang pagkakataon na binanggit ng ating Panginoon, yung word na church, ay itong sa pangalawa. Matthew chapter 18, verses 18 to 20. Pakibasa natin. I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three together
come together in my name, there am I in their midst. Okay? So dito sa pangalawa, yung sa una, meron naman sinabi ang Panginoon na ano man daw ang ating tatalian dito sa lupa ay matatalian sa langit at ano ang ating pakawalan dito sa lupa ay pakawalan sa langit. Okay? So, pero dito sa pangalawang binasa natin, meron na sinabi rito ang Panginoon na okay, na inulit niya yon pero meron siyang binanggit na pag dalawa sa atin ay nagkaisa, dalawa o dalawa ay nagkaisa sa anumang bagay, yon ay gagawin ng ating amang nasa langit. Okay? Dahil saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan niya, sinong kasama natin? Ang Panginoong Yesus. Okay? Kasama naman natin siya parate, pero pinapaliwanag na natin na ang tinutukoy dito yung manifest presence of Christ. No? Pag tayo ay nakakatipon, dalawa o tatlo, higit pa, talagang nararanasan natin, no? Na nahayag yung presensya ng ating Panginoon. So tuloy natin, ano? So sabi nga dito, the kingdom of God is the manifestation of His will and rule being done. Ang kaharian daw ng Diyos, ito yung kapahayagan ng kanyang kalooban at yung kanyang pamamahala na isasagawa. Okay? So, ibig sabihin, kung saan naghahari ang Diyos, yung kasing ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, hindi naman yan isang makalupang kaharian. Amen? No? No? Yung paghahari ng Diyos, kung saan naghahari ang Diyos, ibig sabihin, doon na hindi lang nahayag, kundi nagagawa yung kanyang kalooban. No? Doon nangyayari yung kanyang kalooban. At sabi nga, every believer has kingdom authority in every sphere in which God has given an assignment. So bawat isa sa atin ay merong otoridad na binigay sa atin ng Panginoon, nagagamitin natin yung otoridad na yon sa sphere o kaya yung, ano ba yung sphere? Parang yung lugar, no? O kaya yung nasasakupan na kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Mamaya, makikita natin ano yung mga spheres na yun na pwede natin gamitin yung otoridad natin, no, bilang mga mananampalataya. Okay? At sabi rin dito, our authority as believers includes giving us ordinary influence to do two things: to bind curses and to loose blessings in the name of the Lord Jesus Christ. Yung ating autoridad bilang mga mananampalataya ay nagbibigay sa atin ng extraordinaryong impluensya na gawin natin ang dalawang bagay. Na ating una, bind, no? Ating talian yung mga sumpa at ating pakawalan yung mga pagpapala sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Okay, so tingnan natin abang ibig sabihin ng word na bind. Okay, sabi nga, to bind is to prohibit. So pag ating tinatalian, halimbawa, tinatalian natin ang halimbawa ang espiritu ng karahasan, no? Okay? Spirit of violence, halimbawa, pag tinatalian natin, ibig sabihin, pinipigilan natin na yung espiritu na yon ay lumaganap. Okay? We bind yung spirit na yon. And you bind what is evil. Ito ang mga pwede nating talian, no? Anumang bagay na masama, mga sumpa, kasalanan, mga impluensya ng kaaway, mga masamang pag-uugali, mga salita na masasama, at mga negatibong resulta. Okay? Mga negatibong na nakikita natin ng mga nangyayari. Okay? So, alam naman natin na sa hindi lang sa paligid natin, maging sa sarili natin, no? Aminin natin na minsan tayo ay sabihin natin nagkakaroon ng maling
attitude, nagkakaroon tayo ng maling espiritu, no? Na kailangan na ating talian. Di ba? Okay? Ah, aminin ko nung nababalitaan ko yung mga sinasabi ng mga doktor, no, patungkol sa ating pastor, talagang nagkakaroon ng kabigatan, no? Kumbaga yung spirit of heaviness. Pero sabi nga dapat wag tayong magpadaig sa espiritu ng kabigatan. Amen. Kasi binigyan tayo binigyan tayo ng baluti ng pagpupuri sa Panginoon. Amen, mga kapatid, no? Pero minsan pag-aalala, no? Yung halimbawa kung ano kaya mangyayari o kaya ano ba yung magiging sabihin natin yung mga gastusin, yung mga aminin ko, mga kapatid. Pero pinapaalala ako ng Panginoon na dapat tumingin ako sa Kanya, no? Hindi doon sa mga sitwasyon. Yung sakit, yung espiritu ng sakit. No? At yun ay palalayasin natin. At anong pakawalan natin? Siyempre, yung espiritu ng kagalingan. Actually, mamaya titingnan natin ng mga halimbawa dito na pwede natin talian at pwede natin pakawalan. Pangalawa, over our spouse's bodies. So, yun naman ay kung kahit ng asawa, pwede nyo rin gamitin yung toilet ninyo sa Kalusugan ng iyong asawa. No? Amen? Ano ko tuloy, yung isang kapatid na humingi ng prayer na para sa kanyang asawa. Siya ng prayer para kay Brother Wilmar. No? Brother Wilmar ay nalaman ko merong sakit sa kanyang kidney. So, nag-iib sila talaga pinamang ngayon. No? Pinapahalangin niya. Pero kasama rin namin sa prayer. Over our household, sa ating mga pamilya, sa ating sambahayan. So, bawa, kung may mga anak, gamitin niyo authority niyo sa buhay ng inyong mga anak, sa pinansyal ng inyong pamilya, gamitin niyo yung authority niya. At ano pa? Over demons, strongholds. Okay. So, yung mga stronghold, yung mga sabihin natin talagang para bang kaaway ay talagang masyadong napahintulutan, no, sa isang aspeto ng
na makawala ng isang tao mula dun sa pagkakagapos ng tao yun. Okay? So, strong word yun. Pero, wala yung posible sa ating Panginoon. Okay? So, ano pa? Spirits of authority, specific assignments sabi dito sa ikalawang pahina, no? Over, ano sabi? Over territories. Yung mga teritoryo, pwede mga lugar yan, no? Pwede yan ay sa ating mga pamayanan, sa ating neighborhood, sa ating kapitbahayan, no? Sa ating, basta sa immediate environment natin, pwede sa ating syudad, pwede sa mga regions, sa mga region. At over groups of people within our ministry assignment. Pwede rin gamitin natin sa mga grupo ng mga tao na kung saan tayo tinawag ng Panginoon na maglingkod. Okay, so maaaring halimbawa sa inyong cluster, okay, cluster leader, sa inyong mga Bible study members, no? Sa inyong mga sabihin natin ministry sa church. Pwede natin gamitin yung authority. Sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 10, "See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Okay, so ito yung sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Yan ba nakuha ang apelido nila? Okay. Sabi dito, "Binibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian na sila'y bunutin at ibagsak, ipunin at iwasak, ibaman at itatag." Tignan mo, sa isang tao lang yan, sa isang propeta. Pero binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na sabi diyan, over nations and kingdoms. Okay. Now, ito, mahalaga rin. Sa isang lokal na iglesia, mga pastor, o kaya mga namumuno, at yung may mga otoridad na pinagkatiwala ang Lord, ay mayroong authority over specific areas. Pwedeng finance, sa church, pwedeng sa community, kung nasaan tayo, yung mga tao, at syempre, kasama nyo yung mga kapatiran, mga pasilidad, ministries, families, physical health, and local missions. Actually, kanina umaga, nung nabasa ko to, na-review ko to, ginawa ko na karoon ako ng time na talagang mag-pray o yung mga iba't ibang aspeto na to ng buhay ng ating kongregasyon. Exercise ko yung authority to bind and to loose. O yung merong kakalian at merong ako. Okay? So, pero balaga na ginagawa ito lalo na sa mga namumuno sa church. Acts chapter 3 verses 6 to 7. Basahin natin. "Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Basahin ko ba natin dito sa Tagalog? Basahin na rin natin. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pinakawento, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at inindig pagka kay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. So sabi dito, pansinin natin na yung paggamit ni Pedro ng kanyang otoridad. Okay? Meron daw panahon para manalangin. Ito yan. Pero may panahon para gamitin mo na yung otoridad na binigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. So, ano yung exact sinabi ni Apostol Pedro? Sabi niya,
Sa pangalan ng Panginoong Kristo, o sa pangalan ni Kristo na taga Nazareth, lumakad ka. Okay? So, eto, direkta na niyang inutusan. No? Yung lalaki niya na siya lumakad sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Ang sabi dito, hinawakan niya sa kanyang parang kamay at dinulungan siya, pero agad-agad yung kanyang mga paa at sako ay lumakas. Okay? Binding and loosing is simple. You bind what is given and loose what is good. Don't make it more complex than it needs to be. So, simple lang naman daw ito. Hindi na natin gagawin hindi natin dapat gawin komplikado ito. Pero sige, tingnan natin itong yung halimbawa na mga pwede natin talian at pakawalan. Okay? Ano sabi dyan? Una, pwede natin talian ang espiritu ng kahirapan. Okay. So, paring sabihin natin parang nananatili yung isang kapatiran sa ganyang kalagayan. Pero alam naman natin na ang kalooban ng Diyos, tayo ay pagpalain. No? Ikaw lang po ba kayo doon? Kalooban na pa yun na tayo pagpalain, hindi lang para matugunan yung ating pangailangan, pero para maging pagpapala din tayo sa iba. Amen? Sino sa ating gusto nating yun ang mangyari sa atin? No? That God would bless us beyond our needs para, no? Di ba, merong mga kapatiran, sinasabi nila, talagang gustong-gusto nilang, yung meron silang na itutulong, di ba? Pero minsan nga, kulang, no? Pero, so ipag-pray natin, no? Kailangan na ating talian yung espiritu ng kahirapan, ng kawalan. Ano pa? Espiritu ng, ito, malimit natin itong ginagamit, di ba? Tinatalian natin ang espiritu ng karamdaman. At pinapakawalan natin yan ang espiritu ng kalusugan. Ano pa? Tinatalian natin ang espiritu ng kamatayan. No? No? Parating minsan narinig natin kay Pastor yan, no? I bind the spirit of premature death. Diba? Yung kamatayan na wala sa panahon. Diba? At pinapakawalan natin ang espiritu ng buhay. Okay? Pwede nating talian ang espiritu ng mga sumpa. At pakawalan natin ang espiritu ng pagpapala. Pwede natin talian ang mga espiritu ng mga tanikala, no? Ng kaaway. At ating pakawalan ang espiritu ng kalayaan. Pwede nating talian ang espiritu ng kadiliman, ating pakawalan ang espiritu ng liwanag, talian natin ang espiritu ng galit, pakawalan natin ang espiritu ng pag-ibig. Talian natin ang espiritu ng karahasan at pakawalan natin ang espiritu ng kabutihan o kaya kahinahunan, kaamuhan. Talian natin ang espiritu ng kamangmangan, no? Kaya kawalan ng karunungan at ating pakawalan ng espiritu ng kaalaman. Talian natin ang espiritu ng apathy. Ito yung parang walang pakialam, di ba? At pakawalan natin ang espiritu ng paglilingkod. No? Actually, meron pa akong mga didadagdag na hango dito sa librong Church on Fire. Meron pa rito mga binanggit na mga pwede nating talian. Halimbawa, spirit of fear. No? Sino sa atin ng minsan ay nagagapos ng espiritu ng takot? Ako, aminin ko. Sarili ko. No? Hindi ako parating matapang. Okay? At minsan nga, dahil nga sa takot, hindi ako humahakbang. No? Naantala ako sa dapat kong gawin. Pero pwede natin talian ang espiritu ng takot at pakawalan ang espiritu ng
katapangan sa Panginoon. Okay? Bind the spirit of fear, loose the spirit of courage. Pwede nating talian, isa pang pwede nating talian, the spirit of deception. Yung espiritu ng panlilinlang, no, ng kaaway. So, halimbawa, pwede nating ipanalangin yan, maaaring sa mga mahal natin sa buhay na hanggang ngayon talagang hindi pa rin mabuksan ng isipan nila, no, sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. No, maaaring kailangan nating talian yon at pakawalan natin ang espiritu ng katotohanan. So, bind the spirit of deception, release the spirit of truth. Pwede rin nating i-bind ang spirit of confusion. Spirito ng ano ba yung confusion? Pagkalito. At ating pakawalan ang espiritu ng clarity. Ano? Pagiging malinaw. Okay? Pwede natin talian ang espiritu ng kamangmangan. Spirit of foolishness. And release the spirit of wisdom. We can bind the spirit of unbelief and release the spirit of, ano sa palagay niyo yung kabaliktaran ng unbelief? Kawalan ng pananampalataya. Siyempre, pananampalataya. So, spirit of faith. Huh? Ito maganda. Bind the spirit of unforgiveness. Diba? Espiritu ng di pagpapatawad at pakawalan natin ang espiritu ng pagpapatawad. Okay? Meron lang akong kwento sa inyo. Ito ay kwento ni Reverend Fred Hartley, yung president ng College of Prayer, na sila yung nagtuturo ng mga ng mga prayer seminars na to. Minsan daw meron isang lalaking pangalan si Jerry. No? So si Jerry ay dumalo sa kanilang prayer meeting at talagang napansin niya na bigat ang puso niya. At pinaliwanag niya na yung kanyang tatay na merong sakit na cancer ay binigyan na lang ng ilang buwan para mabuhay. No? So, siyempre, kung ikaw nga naman yung anak at gano'n yung sitwasyon ng tatay mo, ay talagang malulungkot ka, no? Okay? So, at sabi nung ni Jerry sa kanya, ang aking tatay ay hindi pa Kristiyano. At naramdaman ni Pastor Fred yung kabigatan niya. Bagamat maraming beses na sinubukan ni Jerry na ibahagi ang mabuting balita tungkol sa Panginoon sa kanyang tatay, hindi pa rin interesado yung tatay niya. So, sila ay agad na nalangin. No? Pinanalangin niya, nanalangin silang dalawa para sa tatay ni Jerry. At ganito ang panalangin ni, ang sabi ng Panginoon kay Reverend Hartley, sabi niya, bind the enemy. Bind the enemy. Satan is blinding his eyes. So, talian mo ang kaaway dahil binubulag niya ang kanyang mga mata, mga spiritual na mata. Katulad yan sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Di ba? Sabi doon na ang Diyos ng panahong ito ang bumulag sa kaisipan ng maraming hindi mananampalataya para hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. So tumigil na silang manalangin at nilid niya si Jerry na talian ang kaaway sa buhay ng kanyang tatay. So ganito yung naging panalangin ni Reverend Fred Hartley. Sabi niya, Satan, I bind you right now in the name of the Lord Jesus Christ. I command you to go from Jerry's dad, for it is written,
resist the devil and he will flee from you. So, inutusan niya ang kaaway. No? Sabi niya, tinatalian kita ngayon sa pangalan ng Panginoong Yesus. At inutusan kita na umalis mula sa tatay ni Jerry dahil sinabi nga, ano yung sabi sa Tagalog ni James 4:7, labanan niyo ang kaaway at siya ay tatakbo. No? Okay? At I forbid you from blinding his eyes any longer, and you cannot prevent him from receiving salvation in the Lord Jesus Christ. So, pinagbabawalan kita na patuloy na bulagin ang mata ng tatay ni Jerry. At hindi mo na siya mapipigilan na hindi tanggapin ang kaligtasan ng ating Panginoong Yesus. At tapos ilang manalangin, ganito ang sinabi nila, Ama, pinapahayag namin ngayon na ito ang araw ng kaligtasan para sa tatay ni Jerry. Ipadala niya po ang iyong banal na Espiritu sa kanya ngayon upang siya ay makatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus. No? Okay. At pagkatapos nilang manalangin, merong nilid ang Lord kay Reverend Hartley na isang strategy na gagamitin para i-share yung gospel sa kanyang tatay. So, hindi naman niya binanggit kung ano yung strategy na yon, no? Pero pagkatapos ng 2 linggo, tumawag si Reverend Hartley sa tatay ni Jerry at nilid niya sa isang panalangin. Panalangin na tanggapin ng Panginoong Yesus. So sabi rito, pagkatapos ng 1 buwan, yung tatay ay binautismuhan at sa tubig at pagkatapos sa 3 buwan, pumanaw na siya. So, ibig sabihin, bago na huli ang lahat, tumanggap siya sa Panginoon. Okay? Pero, kung mapapansin nyo, ang naging paraan ay talagang tinalian nila ang kaaway. No? Na bumubulag sa mga mata ng tatay ni Jerry. Okay? So, maring natin gawin yun, no? Sa ating mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga sumusuko sa Panginoon. No? Pwede natin gawin yon. Okay? So, meron lang ilang mga sinabi rito na teka, bago yan, ano? Anyway, wala naman dito mga mag-asawa, di ba? Meron ba wala mga hindi nyo kasamang asawa ninyo, yung iba sa inyo. Pero naikwento ni Reverend Fred Hartley yung karanasan niya na dati pala ay parang hindi niya tinatayuan yung kanyang responsibilidad bilang spiritual na leader ng kanilang tahanan, ng kanilang pamilya. Parang parati niya pinapaubaya sa asawa niya. Pag mag-pray, yung asawa na lang magpe-pray. Di ba? Minsan ganun yung mga ikaw na mag-pray, di ba? Parang yung asawang babae ang parating parang nauuna imbis na yung asawang lalaki. Pero pero patuloy siyang pinanalangin ng kanyang asawang babae. No? Pinanalangin siya na talagang manindigan siya. Ibig sabihin, siya naman yung gumanap ng role na yon sa kanilang mag-asawa at sa kanilang pamilya. At bagamat matagal na pinanalangin yun ng kanyang asawa, pero dumating yung point na talagang na-realize niya na dapat pala talaga na
na ano na nagkakaisa sila. Nagkakaisa, lalo na siya, yung, sabi nga niya rito, minsan yung pride niya rin yung dahilan. No? Kaya hindi niya ginagawa yon. Okay? So magandang naging resulta niyan na magmula noon, nagkakaroon na talaga sila ng ano ng yung mahabang panahon ng pananalangin at nagsasalitan sila ng pananalangin, hindi lang yung asawang babae. So anyway, na-share ko lang yon dahil mahalaga rin talaga no sa mag-asawa, lalo na kung kayo ay Kristiyano na nag-a-agree kayo talaga parati sa panalangin. Okay? So naalala ko lang si si Tatay Rick. Anyway, sige, dito na tayo magtatapos, no? Sabi rito, may group discussion lang dito, pero babasahin lang natin. Ano daw yung pagkakaiba na hihingi natin sa Diyos na siya yung siya yung magtali at siya yung magpakawala. No? O kaya tayo mismo yung gagawa nun. Okay? Siyempre may pagkakaiba yon, no? Pero ang gusto ko sa ni Lord, tayo ang gagawa yung nung binding and loosing na yon. Hindi yung sasabihin natin kay Lord na, Lord, kayo po ang mag-bind o mag-loose. Pero tayo yung mag-exercise ng authority na yon. Okay? When is it appropriate for us to exercise the authority of binding and loosing? Well, pag nakikita natin na may mga sabihin nating pag nananaig ang kaaway, di ba? Pag nakikita natin na parang nagkakaroon siya ng puwang sa buhay natin o kaya sa iba. So I think yun ang time na gamitin natin talaga yung authority natin. No? Okay? Give an example when you have exercised the authority of binding and loosing. Okay, siguro naikwento ko na rin sa inyo na ako talaga may mga kahinaan talaga ako. No? At isa sa ginagawa ko ay kung ano yung spirito ng kahinaan na yon, tinatalian ko. At pinapakawalan ko yung opposite spirit. Halimbawa, spirit of fear, no? Spirit of heaviness, and so on and so forth. Pinapakawalan ko yung kabaliktaran nun. Spirit of courage, spirit of praise, no? So, at pinakahuli, sa ngayong aspeto ng buhay mo na nais ng Diyos na gamitin mo yung authority na yon ngayon. Okay? So, ibig sabihin yung i-personalize na natin ito. So, siguro sa ilang sandali, let's just be silent. At kung merong tayong nasa-sense na bagay na dapat nating i-bind, maaaring sa sarili natin o maaaring sa family natin, pwede nating sabihin yon. Pwede nating sabihin yon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I continue, Father, to find, Lord, in the Spirit, this confusion, Panginoon, in my mind, in the Spirit, Lord, of anxiety, O God, in the name of Jesus, and I release
Lord, the spirit of peace. I release, Lord, the spirit of clarity. In Jesus' name. Father, I bind, Lord God, pinagdalayan po, Panginoon, the spirit of unbelief, the spirit of doubt, Panginoon, sa amin. And I release, Lord, the spirit of faith. Pinapakawalan ko, Panginoon, ang spirito ng pananampalataya, Panginoon, sa akin, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa sandaling ito, Panginoon, patuloy kami nagkakaisa, Panginoon, na tinatalian namin ang espiritu ng karamdaman, lalo na po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor ngayon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga espiritu, Panginoon, na karamdaman na sinasabi, Panginoon, ng mga doktor, Panginoon, tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pinapakawalan namin ang espiritu ng kagalingan, espiritu, Panginoon, ng restoration, Panginoon, sa kanyang katawan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. In the name of Jesus. Take away, Lord, any spirit of despair, Panginoon. And we release, Lord, the spirit of faith, spirito ng pag-asa, Panginoon, in the name of Jesus. Any spirit, Lord, of fear, O God, tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pinapakawalan namin ang espiritu ng pananampalataya at katapangan, spiritual na katapangan, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. In the name of Jesus. Yes, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Lord, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, we bind, O God, the spirit of poverty, espiritu ng kahirapan, Panginoon, espiritu ng kawalan, at aming Panginoon na pinapakawalan ang espiritu ng pagpapala at kasaganaan sa buhay ng iyong mga anak, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, mga espiritu, Panginoon, ng panlalamig, mga espiritu, Panginoon, ng panghihina, Panginoon. Tinatalian namin sa buhay ng aming mga kapatid. At pinapakawalan namin ang espiritu, Panginoon, ng pagiging mainit sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Espiritu ng pagpapanibagong lakas at sigla ay pagkalob niyo po, Panginoon, sa aming mga kapatid sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And Lord, we bind, Lord, any spirit of disunity in the name of Jesus, and we release, O God, the spirit of unity, love, and forgiveness, Panginoon. Lord, we bind the spirit of unforgiveness. Kung meron pang ganitong mga espiritu, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, tinatalian namin at aming pinapakawalan ng espiritu ng pagpapatawad sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. In the name of Jesus. In
Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, maraming pong salamat at alam namin na patuloy niyo pong kaming tutulungan na tayuan namin ang otoridad na binigay niyo sa amin, otoridad na sabi niyo nga, Lord, to bind and to loose. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag namin sayangin yung authority na yan na binigay niyo po sa amin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. This we ask in the mighty name of Jesus. And all the children of God say, Amen. And Amen. 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 Thank you, Lord. Praise God. So, tulad ng ginagawa natin, pwedeng hanap lang yung ating prayer partner. Na pag-pray natin ngayon. Kahit sa maiksing lang. So, hanggat maaari yung pag-pray nyo, yung di nyo pa masyadong naipapanalangin, nakasama sa prayer. Meron tayong mga bagong kasama ngayon. So, pwede natin gamitin itong natutunan natin, sa pananalangin natin para sa kanila. Okay? So, ilang lang gawin. Isama rin, actually, humingi talaga ng prayer si Starolina. So, pag-pray natin yung kasawa niya, si Kuya Wilmar. So, kung meron tayong alam na kapatiran na may mga karamdaman, si Brother Spock medyo nakaka-recover na rin. Sige. Magpabili ng sa'yo na gamot ni Pastor. Yan na si Generic.